Love, saan si Mama? Parang hindi ko siya napansin kanina. Nagpaalam kasi siya sa akin kanina eh, na pupunta siya sa palengke. Ay, ganun ba? Ba't di mo sinamahan? Naku, sinabi ko sa kanya yun kanina eh, nasasamahan ko siya. Pero sabi niya, wag na daw. Kasi konti lang naman daw yung bibilin niya. Dapat pinilit mo pa din. Alam mo naman si Mama, gusto lagi pinipilit, di ba? Iyan mo, sa susunod sasamahan ko na siya. Oo, para meron naman siyang kasama na magbubuhat sa mga bibilin niya. Meron na palang almusal dun sa lamesa. Gusto mong ipagain na kita? Maya-maya na lang siguro. Ikaw, nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga eh. Hinihintay kasi kita gumising para sabihin na tayo mag-almusal. Eh ikaw, kung gusto mo, mauna ka nang kumain. Hindi na. Mamaya na lang, sabay na lang tayo. O sige, ikaw bahala. Nga pala, Lab. Isang buwan na nung makasal tayo, sabi mo lilipat na tayo ng bahay. Love, pwede ba ipagpaliban na lang muna natin yung paglipat? Iniisip ko kasi si Mama eh. Wala naman siyang kasama dito. Pero di ba napag-usapan na natin yan bago tayo ikasal? Nabubukod na tayo. Oo, kaya lang. Si Mama kasi wala namang kasama dito sa bahay. Kawawa naman kung iiwan natin mag-isa dito. Di ba sabi mo, uuwi dito yung kapatid mong bunso? Bakit ba gustong-gusto mo lumipat? Okay naman tayo dito kay Mama, di ba? Oo, okay lang naman. Pero nahihirapan kasi akong kumilos dito sa bahay. Parang feeling ko kada galaw at kilos ko, binabantayan ako ng mama mo. Ano ka ba? Ganyan lang talaga si Mama. Huwag mo na lang pansinin. Masanay ka din. Si Noel, di ba sabi mo babalik na siya dito? Nako, alam mo naman yung si Noel, pabago-bago ng isip. Doon na lang daw siya sa may boarding house niya. Mas malapit daw siya sa school. Nakita mo ba yung nail cutter dito? Hanggang kailan naman tayo dito sa bahay niyo? Ayan no, nasa harapan mo, natutuklawin ka na. Dito na lang muna siguro tayo, love. Hanggang sa makaipon tayo. O sige, pero hindi tayo magtatagal dito ha. Mas maganda pa rin kasi yung nakaiwalay tayo. Promise, love. Hindi tayo magtatagal dito. Lilipat din tayo sa sarili nating bahay. Hoy, Mira! Kailan ka maglalaba? Tambak na yung labahin natin, ah. Ay ma, siguro bukas na lang po. Tinanghali po kasi ako ng gising kanina. Ewan ko ba sa'yo? Sanay na sanay ka na ng tanghali nagigising. Samantalang ako, alas 5 pa lang ng umaga, gising na ako. Sige ma, mag-alarm na lang po ako ng maaga para masimulan na yung labahin. Oo, dapat sinasanay mo ang sarili mo na magising na maaga. At bago mo ihulog yung mga damit sa washing machine, dapat kusutin mo muna. Kailangan mong kusutin yon para matanggal yung dumi. Lalo na yung mga damit ni Jan, brasin mo sa may kwelyo, lalo na sa may kilikili. Opo ma, kinukusot ko naman po yun bago ko ilagay sa washing machine. Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Sigurado ka, ha? Kasi nung isang beses na naglaba ka, hindi ko nagustuhan yung amoy. Baka nung nawalan po tayo ng tubig nun, 3 banlaw lang po kasi yung nagawa ko, imbis na 4. Kahit na, basta ayusin mo yung paglalaba mo para hindi bumabaho yung mga damit. Sige po ma, punta po muna ako sa kusina. Ay, teka lang! I-text mo nga pala si Jan. Sabihin mo, ibili niya ako ng gamot mamaya pag uwi niya. Sige po ma, sasabihin ko po. At saka sabihin mo, mag-take out siya ng hapunan natin kasi hindi ako nakapunta sa palengke kanina. Ay sige po ma, baka gusto niyo po ako na lang po pumunta ng palengke. Hay nako, wag na. Di ka naman marunong tumingin ng sariwang karne at isda. At baka luma pa yung mabili mo. Mamaya niyan, sumakit yung tiyan natin. Marunong naman ako ma. Sinasama ako dati ni nanay sa pamamalengke. Hay nako, hindi na. Ako na lang yung pupunta bukas. Basta, sabihin mo na lang yung pinapasabi ko kay Jan. Lowbat na kasi yung cellphone ko, kaya ikaw na lang magsabi kay Jan. Sige po ma. Ma, hindi na daw po nakabili si Jan ng gamot. Bukas na lang daw po. Oh, ba't daw hindi niya ako pinilhan? Nakalimutan daw po kasi niya, ma. Nakasakay na po kasi siya sa bus. O bakit? Wala na ba siyang ibang madadaan ng butika? Wala na daw po. Dito na po kasi siya mismo, bababa sa tapat natin. Siguro hindi mo agad sinabi sa kanya kanina nung sinabi kong i-text mo siya. Hindi, ma. Nag-text naman po ako agad sa kanya kanina. Naku, kilala ko si Jan. Kung sinabi mo agad yung sinabi ko, hindi niya makakalimutan yon. Totoo naman po yung sinasabi ko, ma, na ibili kayo ng gamot bago siya umuwi. Hay nako! Paano yan? Wala na akong iinuming gamot mamayang gabi. Teka nga.
Asan na yung reseta dito? Saan mo ba nilagay? Teka lang ma, asa kwarto po. Kunin ko lang po sandali. Ano ba yan? Kung saan mo kasi nilalagay yung reseta ko, alam mong importante yun. Nagdadabog ka? Hindi po ma, napalakasan ko lang po yung sara ng pinto. Nga po pala ma, ito po yung reseta ng gamot. Kung gusto niyo po ako na po bibili ng gamot sa butika. Naku, hindi na. Tatawagan ko na lang si Jan. Pababalikin ko na lang siya para bumili ng gamot ko. Ma, baka may inumin ka pa dyan para mamayang gabi. Kawawa naman po kasi si Jan. Pagod na po siya galing trabaho tapos papabalikin niyo pa. Eh di sana, sinabi mo agad sa asawa mo para naibili niya agad ako. Hindi ma, ako na lang po pupunta ng bayan para ibili kayo. Di ba sabi ko si Jan na lang? Ay nako, Mira, umalis ka na nga lang sa harapan ko at naiinis lang ako sa'yo. Ma, ano po? Oo ma, pagdiin yung mukha mo. May problema ba? Yan kasing asawa mo, nakakainis. Ang hilig sumagot. Bakit? May pinagawain na naman ba kayo ni Mira? Yun kasing gamot na pinapabili ko, hindi man lang niya pinaalala sa'yo. Kanina ko pa kasi sinabi sa kanya yon dahil wala akong iinuming gamot ngayon. Hindi kasi ako iniintindi ng asawa mo. Hindi ma, sinabi naman sa akin ni Mira yun kanina na magpapabili ka. Nawala lang talaga sa isip ko. Nagmamadali kasi ako kanina ma, baka maabutan ako ng traffic eh. Kung gusto mo ngayon ma, ibibili kita. Magbibihis lang ako sandali. Naku anak, wag na. Pagod ka sa biyahe. Hayaan mo ma, bukas bago ako pumasok sa trabaho, ibibili kita. Para di ko na makalimutan ulit. Hindi nga rin ako nakabili ng ulam natin, kaya nagpa-order na lang ako. Sige anak, magpahinga ka na lang muna. Meron pa naman akong iinumin hanggang bukas. Sige ma, pasok muna ako sa loob. Sige anak. O love, kanina ka pa ba dumating? Oh, nagkasagutan ba kayo ni mama kanina? Parang sinisisi kasi niya ako tungkol sa gamot niya kanina. Dapat kasi hindi mo na sinagot si mama. Ha? Ako yung asawa mo? Ba't parang yung mama mo yung laging kinakampihan mo? Anong kinakampihan? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag mo na kasing patulan? Jan, hindi ko naman sinasagot yung mama mo. Siya ngayon tong madaming sinasabi tungkol sa akin eh. Pero kumikibo ba ako? Di ba hindi? Gagawin mo pang sinungaling si mama. Eh yun nga yung sinabi niya sa akin kanina eh. Magaling talaga gumawa ng kwento yung mama mo para lumabas na ako yung masama. Huwag mo naman sabihin ng ganyan si mama. Magulang ko pa rin siya. Yun na nga dyan eh. Magulang mo siya. Kaya ginagana at nire-respeto ko siya. Pero tignan mo, siya pa yung sumisira sa relasyon nating mag-asawa. Hayaan mo, kakausapin ko na lang siya. Hindi na dyan. Wag na. Kasi kapag kinausap mo na naman siya, ako na naman magiging masama. Tulad niyan, pag wala ka dito sa bahay, kung ano-ano yung mga sinasabi niya tungkol sa akin. Tapos magsusumbong na naman siya sa'yo, na ako na naman lalabas ng masama. Kaya wag na lang. Eh, anong gusto mong gawin ko, Mira? Ang umalis tayo dito sa bahay ng mama mo. Jan, ilang years na. Ang sabi mo sa akin noon, hindi tayo magtatagal dito. Pero anong nangyari? Inabot tayo ng 5 taon dito. Love, naawa lang kasi ako kay mama. At sa akin, hindi ka naawa. Jan, asawa mo ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, na ikaw na lang yung umintindi kay mama. Ano? Akong itindi kay mama? Jan, nakakapagod na. Ano yun? Ako na lang lagi mag-a-adjust? Paano na lang itong nararamdaman ko? Ano to? Wala lang sa'yo? Love, sorry no kung nahihirapan ka sa amin ni mama. Alam mo, di ka naman talaga naawa sa mama mo eh. Kasi, mama's boy ka kasi. Takot kang umiwalay sa nanay mo. Kaya ayaw mong umalis dito sa bahay. Hindi totoo yan ha. Takot ka, duwag ka. Palibasa kasi hindi ka sanay nang wala ka sa tabi ng mama mo. Na kahit mag-asawa tayo, gusto mo pa rin lagi na kadepende ka sa kanya. Love, hindi naman sa ganun. Sorry no kung ganyan nararamdaman mo. Gato nararamdaman ko? Dahil itong pinaramdam mo sa akin simula nung nagsama tayo. Maski isang sahod mo, hindi ako yung nakakahawak. Kasi sasabihin mo, si mama na lang. Si mama na lang ang magaling maghawak ng pera. Pero dyan wala kang naririnig sa akin kahit isang reklamo. Kaya sana naman pakinggan mo ako. Ito lang ang hinihiling ko sa'yo. Na umalis tayo dito sa bahay ng mama mo. Love, sorry talaga. Hayaan mo, ayusin ko to. Huwag kang mag-sorry sa akin. Gumawa ka ng paraan. Diyan, may asawa ka na. Huwag kang laging dumepende kay mama mo. Oo, alam ko naman yun. Iniisip ko lang kung paano sasabihin kay mama. Kung nahihirapan ka magdesisyon, uwi mo na ako sa amin. Hindi ko na kayang magtagal dito sa inyo. Sige, naiintindihan ko. Bigyan mo lang ako ng konting panahon at aalis din tayo dito. Sige, bibigyan kita ng 1 linggo. Pag hindi pa tayo umalis dito, hindi mo na ako makikita. Huwag naman ganyan, love. Magtiwala ka naman sa akin, no? Kahit sa huling pagkakataon. Siguraduhin mo lang at huling pagkakataon mo na to. Oo, pasensya na talaga. Mahal na mahal kita.